At ang unang araw ng taong ito ng 2025, nawa ay pasimulan natin ng maayos, mga kapatid. And may the Lord help us. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, sa dakila sa lahat, sa iyo aming Panginoon, kami sama-samang dumudulog muli sa panalangin. Salamat po sa bagong taon na ipinagkaloob mo sa amin. Sa kabila ng mga kakulangan sa taong nagdaan, mga pangangailangan, mga pagsubok, karamdaman at kawalan, Panginoon, nakatawid kami sa bagong taon dahil sa iyong kabutihan. Narito kami sa unang araw ng taon ng 2025 dahil naging mabuti ka sa bawat isa sa amin. Kung kaya naman, O Diyos, sa araw na ito, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, na patuloy na nagiging mabuti sa bawat isa sa amin. Na patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na magawa ang nais mo, na masunod ang iyong salita. Isang taon na naman po, Panginoon, ang lumipas. Nabatid namin, Panginoon, ang lahat ng mga araw na nagdaan ay nakita mo kung ano ang naging paraan ng aming pamumuhay. Nasaksihan mo ang lahat ng aming mga ginawa sa taong nagdaan, sapagkat ikaw ang Diyos na omnipotent, omniscient, and omnipresent, the all-knowing God. Nalalaman mo ang lahat, Panginoon. Kagaya na sinasabi ng iyong salita, ang nilalaman ng aming kaisipan, ng aming puso ay nalalaman mo ang lahat. Lahat ng aming ginagawa ay nalalaman mo. At salamat, O Diyos, sapagkat ang taong nagdaan na bagamat marami kaming pagkakamaling nagawa, patuloy mo kaming inunawa, Panginoon. Ngunit hayaan na sa taong ito, dalangin namin, tulungan mo kami na may balik ang pabor na ibinigay mo sa amin. Na mahalin ka namin ng pabalik, Panginoong Diyos. Na pahalagahan ka namin kung paano ang pagpapahalaga na ginagawa mo sa amin. Na naway ikaw ay aming mauna sa aming mga buhay. Mapaglingkuran, Panginoon. Hallelujah, lalong-lalo sa mga panahong ito na ipinapahayag mo sa amin na kakaunti na lamang ang mga panahon na nalalabi bago maganap ang iyong mga pangako. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang mangusap sa kaibuturan ng aming mga puso. Sa tanghaling ito, sa hapong ito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang gawain. Sa maikling panahon ng aming pakikinig ng iyong mga salita, mangusap ka, O Diyos. Gamitin mo ang iyong lingkod sa maliit na panahon na aming pagsasamahan, pagsasaluhan sa tanghaling ito. At ikaw, O Diyos, ang mangusap. Pagpalain mo ang mga salita mo at pagpalain mo po ang bawat isa amin. Aming dalangin ito, aming itinataas at pinagkakatiwala sa iyo lamang at hinihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan aming Panginoong Jesus. Everybody says Amen. Amen and Amen. Ating palakpakan ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay makakaupo na. Naninibago po ako sa boses ko at sa aking pakinig. Pakiwari ko, may problema yung boses ko at yung aking pandinig. Dahil kagabi po, napagod ako sa mga bata. Dahil kagabi ay nagbigay ako ng panahon sa mga bata para sila ay pasayahin. Nag-start kami ng 7:30 at natapos kami ng mga 9:30. So halos 2 oras din na activities ng mga bata, mga games, palaro. At namalat yung boses ko at yung pandinig ko parang apektado ng aking boses, mga kapatid. Kaya pagpasensyaan niyo. At ngayong hapon ay yung mga adult naman ang merong activity, mga kapatid, mamaya. At alam kong excited ang bawat isa sa mga gagawin natin after the service. Pero sana iset muna natin yung ating isipan sa salita ng Panginoon sa hapong ito, mga kapatid. Sapagkat ito yung mas mahalaga. Ito yung reward, ito yung prizes, yung salita ng Panginoon
na pwede nating maiuwi sa ating mga tahanan sa araw na ito. Kasi marahil ilan lamang yung papalarin mamaya. Pero kung lahat tayo ay tatanggap ng salita ng Panginoon, meron tayong tatanggapin na salita, hallelujah, at kukunin natin, iingatan natin, at dadalhin natin pabalik sa ating mga tahanan, mga kapatid. Higit yung ating reward na natanggap. Amen. So, sana mas mahalaga yung salita ng Panginoon sa araw na ito. Bagamat excited kayo sa mga regalo ng bawat isa, excited sa mga papremyo, sa mga bagay na pwede nating matanggap, pero itama muna natin, iwasto natin yung ating puso. Nanawa yung makita muna ng Diyos sa atin ngayong hapon ay we are excited sa Kanyang salita. Habang ako ay nagbubulay, mga kapatid, sa prayer room, alam ko kasama natin ang Panginoon. Lagi siyang presente. Sabi ng Kanyang salita, saan man naroon ang 2 o 3 na nagkakatipon sa Kanyang pangalan. I-plus mo nga, Sir Marian, may mga bisita tayo. Bawat verses. Saan man naroon ang 2 o 3 na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, siya ay naroon sa kanilang kalagitnaan. At ang ating Diyos ay omnipotent, mga kapatid. All-knowing God. Omnipresent. Pag sinabing omnipresent, presente sa bawat dako. He's also an omniscient God. Pag sinabi namang omniscient, kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng ating kailangan. Amen. Hallelujah. Ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na pinagmula ng ating mga buhay. Ang Diyos nagbigay ng panahon sa atin para mabuhay sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos nagbigay sa atin ng pagkakataon na mabuhay. May Diyos tayo na lumikha ng lahat ng bagay. Naniniwala tayo na may Diyos na pinagmula ng ating buhay. Kaya hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang, mga kapatid. Sinisikap natin na mabuhay araw-araw na kinikilala natin ang Diyos at na-honor natin siya. So bago tayo mag-proceed sa preaching of the word sa maikling mga sandali, nais ko kayong batiin ng maligaya at manigong bagong taon. Happy New Year to everyone, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan ng bawat isa? At times 10 na malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yeah. Praise God. Salamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng bagong masayang New Year. Anong gusto nyo? New Year lang o Happy New Year? Marami sa mga tao may New Year lang. Yung iba mag-New Year pero pakalipas lang ilang mga araw, mamamatay na. Maghiwalay na yung mag-asawa. Titigil na sa pagsimba. O may New Year ka din. Pero hindi happy. Pero ang gusto ko, Happy New Year in the Lord. Amen. Happy New Year in the Lord. Di ba ang Biblia may sinasabi merong Lord's Day. Ang Panginoon ay meron siyang mga araw, meron siyang mga oras, meron siyang mga panahon. Sabi ng scripture, lahat ng bagay ay ginawa ng Panginoon na mabuti at maayos, mga mahal kong kapatid. So sana ang New Year natin ay happy na at kasama pa natin ang Panginoong Jesucristo. Ayaw ko na mag-New Year lang. Sana ang Happy New Year natin in the Lord. Amen. Happy New Year in the Lord. So sa tanghaling ito, o hapong ito mga kapatid, tayo ay magbasa ng kanyang mga salita. Ang topic ko, binanggit ko na, ang title natin, Happy New Year in the Lord. Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Sabi dito, see then
that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Tagalogin nga natin, from verse 15, mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Can we say amen? Balikan nga natin ulit sa KJV, yung verse 17. Sister Mary Ann. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So alam naman natin kung ano yung will ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Yung will niya ay kung ano yung gusto niya. Ang tao may will, may free will. Pag sinabing will, gusto natin, mga desisyon natin. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, unawain natin kung ano ang gusto ng Diyos. Tayo iba-iba ang gusto natin. Iba-iba ang taste natin sa pagpili ng mga bagay, mga mahal kong kapatid. Pero kung ang uunawain daw po natin ay ang kalooban ng Diyos, ng ating Panginoon, then tayo ay magiging mga matalino at syempre pare-parehas tayo ng makikita. Pare-parehas tayo ng gugustuhin. Sino sa atin dito ang may will, na may gusto, na may New Year resolution, na sinabi sa Panginoon, Lord, sa taong ito ng 2025, lagi na po ako magsisimba, itaas ang kamay. Wala. My goodness. O, baka naman kasi yun ay nasa puso niyo, na gusto niyong magsisimba na lagi sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, magsimba tayo lagi. Ibinigay na nga yung 6 na araw sa atin, isa lang sa Kanya, ipagkakait pa natin. So sabi ni Pablo, wag tayong maging mga mangmang. Masakit ang sasabihin kong una, ang mga taong hindi nagsisimba, mangmang. Rebuke agad no, unang araw ng taon. Do you agree with me? Na ang mga taong hindi nagsisimba, kulang ng pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Mangmang. Pero sabi naman ng Biblia, magpakatalino tayo. Ibig sabihin, may pagkakataon tayo na bawiin, hallelujah, yung kamangmangan natin. Ang pagiging mangmang kasi, it is a choice, mga mahal kong kapatid. Kung magiging tamad tayo sa pag-aaral, wala tayong matututunan. Pero kung pagsisikapan natin kahit pa konti-kunti, at kung dadalhin natin to sa spiritual, at unawain natin ang salita ng Diyos, ang kanyang kalooban, meron tayong matatanggap. So yung topic natin, i-take note nyo sa mga nagti-take notes. Happy New Year in the Lord. Amen. Kasi yung iba dyan, Happy New Year lang. Kaya dapat pala pagbati natin, Brad, Happy New Year in the Lord. Salamat sa inspirasyon na ito ng Panginoon. Simple lang, mga mahal kong kapatid, pero malaman. Happy New Year in the Lord. So pwede nating palitan yung verse 17 ng ganitong kataga, wherefore, be not unwise, but understanding what sabi dito, what the will of the Lord is. But understanding what the things that make us happy in the will of the Lord, mga mahal kong kapatid. So, pag pinag-usapan ang New Year, bagong taon, ano meron sa bagong taon, mga mahal kong kapatid? Ano meron sa word na year?
Nang likhain ng Diyos ang araw, ang bituin at ang buwan, ano sabi sa Genesis? Para magbigay ng tanda, ng seasons, at magbilang ng mga araw, years. Kaya ang year, mga mahal kong kapatid, may kinalaman sa time. Tama ba? Ang year, ang 1 year, ang 2025 ay may kinalaman sa time. Kaya nga yung sinasabi ni Pablo na redeeming the time, napakahalaga nito para sa atin sa taong ito sapagkat nais ng Panginoon na ang taong ito ng 2025 ay mas maging maayos ang ating kalagayan. Pag pinag-usapan ang year, oras, mga mahal kong kapatid, nahati lang yan sa 3. Yung lumipas, ang kasalukuyan, at ang paparating. Yung past, yung 2024, yung present, yung ngayon mismo, at yung future, yung paparating, yung buong taon ng 2025 at kung meron pang mga taon darating. So, hindi ko alam, mga mahal kong kapatid, kung ano yung naging taon natin ng 2024. Sabi sa verse 16, redeeming the time because the days are evil. Alam niyo, si Brother Branham, mga mahal kong kapatid, nangaral sa panahon ng Christmas at ng New Year, ang paksa niya, the world is pulling apart. Ang mundo ay mawawasak na. Naipangaral niya yon 1963 to 1965. Ilang mga taon na po ang nakalipas. At kung titingnan niyo ang panahon nating kinabubuhayan, anong nangyayari sa ating panahon? It is worse than 1963, 1965. Mas matindi po yung nangyayari sa ating panahon. At nabawasan na naman ng 1 taon yung paghihintay natin sa Panginoon. Nabawasan na naman ng 1 taon yung paghihintay natin sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pero sa buhay na lang natin, mga mahal kong kapatid, magsiyasat tayo muli sa hapong ito. Parang related pa rin to doon sa topic ko na hitting the target nung nakarang Wednesday, last Wednesday ng taong 2024. Merong pagsisiyasa, pag-examine, ano yung kalagayan natin noong nagdaang 2024 para makita natin kung ano yung dapat nating i-improve this year. Sapagkat ang kahulugan ng redeeming, kung mapapansin nyo mga kapatid, ang salitang redeeming, galing yan sa Gregong salita na exogarazo, na ang ibig sabihin ay may 3 kahulugan, to buy up, bilhin. Ang pangalawa, it is a figurative speech, na ang ibig sabihin ay to rescue from the loss. Meron kang sasagipin na pagkatalo. Redeeming. Tutubusin mo. At ang pangatlo, na pagpapakahulugan sa figurative ay to improve opportunity. So yun yung mas mababaw. To improve. Ibig sabihin, titingnan natin ang 2 taon sa buhay natin, yung 2024 at 2025, ano yung nais nating ma-improve sa taong ito, mga mahal kong kapatid. Ayaw ng Diyos na pa-downside tayo. Ang gusto ng Panginoon, paangat tayo. Amen. Dapat lumalago tayo. Ayaw ng Panginoon habang tayo ay tumatanda, nagkakaedad, nagiging isip bata. Nais ng Panginoon habang tayo ay tumatanda, habang binibilang ng Panginoon ang mga araw, ang mga taon, bawat taon nagdadagdag din yung edad natin. Tama ba? Dapat yung ating mga kaisipan, yung ating mga nauunawaan ay lumalago. Dapat mas may nauunawaan tayo. Mas naiintindihan dapat natin ang kalooban ng Diyos. Mas nalalaman na dapat natin kung ano ang gusto niya sa buhay natin.
Kapag ang bata ay bata pa, ang alam niya lang ang gusto niya. Kadalasan ng mga i-request niyan sa tatay, mga laruan, di ba, mga matatamis sa pagkain, at kung ano yung gusto niya. Wala pa yang alam sa kalooban o gusto ng kanyang tatay. Kahit nga siguro 7 years old, yung mga elementary natin dito, si Edsel, alam mo na ba kung anong gusto ng tatay mo sa'yo, ni Brother Edison? Alam mo kung anong gusto niya para sa'yo? O, hindi niya alam. Brother Jandy, alam mo ba kung anong gusto ng tatay mo sa'yo? May gusto ba siya sa'yo, Brother Jandy? Kinakausap ka ba ng tatay mo? Sinasabi ng tatay mo, Jandy, ganito ang gusto ko. Magiging pastor ka balang araw, Jandy. Jandy, balang araw, magiging piloto ka. Jandy, balang araw, magiging successful ka. Magiging mabuti kang anak. Kinakausap ka ba ng tatay mo ng ganyan, Brother Jandy? Hindi. Pero alam mo kung anong gusto ng tatay mo. Sino sa atin dito ang alam mong gusto ng tatay natin? Sino may mga magulang pa? Napakapalad nyo kung may magulang pa kayo. Alam nyo, yung mga tatay natin, mga kapatid, kahit gaano kasama yan, kahit gaano karami ang mga kahinaan na yan, ang laging nasa isip pa rin yan, kabutihan natin. Diba? Pero sabi ng Biblia, kung ang mga tatay nga natin sa lupa ay nag-iisip ng mga bagay na mabuti para sa atin, ano pa kaya ang tatay natin sa langit? Diba? Mas nag-iisip ng mga bagay na mabuti para sa atin, sa kapakanan natin ng tatay natin sa langit. Kaya sana lumalago tayo. Sana mas naiintindihan natin yung gusto niya para sa atin. Yung mga kabataan, maraming gusto. Tayong lahat, maraming gusto, mga mahal kong kapatid. Pero ang tanong, yung gusto ba natin, gusto ba ng Diyos? Brother Jeremy, yung gusto mo, gusto ba ng Diyos? Brother Joshua, yung gusto mo kaya, gusto ng Diyos? Nakakaintindihan ba tayo? Magsiyasat tayo, mga mahal kong kapatid. Yung gusto kaya natin, gusto niya. Sino dito ang walang gusto, walang puso? Yung walang damdamin, walang isip. Pero kung tayo ay may puso at may isip, yung puso mo at isip mo, naggugusto yan ng mga bagay-bagay. Sino ang gusto ng grand prize mamaya? Surprise po ang grand prize mamaya. Bukod sa 10 mga papremyo na nakita nyo na, meron pang grand prize. Sino ang may gusto? O di ba may gusto kayo? Pero sa palagay nyo, anong gusto ng Diyos para sa inyo? Sa hapong ito. Ang gusto niya, hindi yung matanggap nyo yung rewards mamaya. Bonus na lang yan, sabi ni Brother Chad. Ang gusto ng Diyos, pahalagahan nyo ang kanyang salita. Ang gusto ng Diyos, makinig kayong mabuti. Ang gusto ng Diyos, itama natin yung kaisipan natin na mali at baluktot noong taong 2024. Pag sinabing redeeming, mga mahal kong kapatid, to improve. Meron kang i-improve o kaya meron kang tutubusin. Kasi merong nawala. Maraming nasayang na pagkakataon. Maraming nawala, maraming naaksaya ng mga oras na dapat sana malago na tayo. Na dapat sana may mga problema na naayos. May mga kahinaan na sana ay napagtagumpayan na natin. Pero dahil naging pabaya tayo at naging mangmang, patuloy na nagiging mangmang sa harapan ng Panginoon, andito pa rin tayo na kanyang pinapaalalahanan na sana ngayong taon ng 2025, mga mahal kong kapatid, hallelujah, may pagkakataon tayo na bumawi. To improve. Ang ganda nung ni Brother Robert Merong self-growth, improve, may care. Brother Robert? God bless you, Brother Robert. Nabasa ko yung niya yung my story niya. Ang ganda. Dati daw, nasanay kasi ang ating kapatid na independent. Lumaki na walang tatay. At lumaki siya na akala niya, kaya niya ang lahat.
Mataas ang kanyang pride, pero dahil sa karamdaman, maraming itinuro ang Panginoon sa kanya. Pero sana wag nating hintayin na magkaroon tayo ng karamdaman para may matutunan tayo. Diba? Pero salamat pa rin sa Panginoon sa mga karamdaman. Kasi sadyang matigas kasi talaga yung ulo natin, mga mahal kong kapatid. Salamat na lang sa Diyos na siya'y mabiyaya at mabuti sa atin. So, ano yung mga bagay na gusto nating improve sa taong ito ng 2025? Para maging happy ang New Year natin sa Panginoon. Ano yung topic natin? Happy New Year in the Lord. Bagamat may mga mahal tayo sa buhay, may mga negosyo, may mga trabaho, may mga pinagkakaabalahan ng mga estudyante, sana ang New Year natin, ang 2025, hallelujah, ay mas may bigay natin ang ating kaisipan, ang ating puso sa Panginoon. Happy New Year in the Lord. Na mas malaki ang oras at panahon kung kukunti nung nakarang 2024 ang inilaan natin sa Panginoon sa mga bagay na gusto niya. Sana ngayong 2025 umupo tayo pag uwi natin sa ating mga bahay, mag-isip at magnilay at isipin natin, Lord, makipag-usap tayo sa Kanya at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, nais ko pong asisikapin ko, Lord, sa biyaya mo, na sa lahat ng aking gagawin, sa lahat ng panahon na meron ako ay maiukol ko sa iyo. Noong 2024, mga kapatid, hindi ko alam kung gaano karaming panahon ang naiukol natin sa Panginoon. Basahin nga natin ang Proverbs chapter 16, isang paalaala sa atin. Ang scripture sabi dito, commit thy works unto the Lord. Proverbs 16, Sir Mary Ann, verse 3. Yeah, sabi diyan, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Sa Tagalog, ang ganda, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Iukol mo sa Panginoon ang lahat. Ang iyong oras, hallelujah, ang mga plano na ipaplano mo, ang mga bagay na gagawin mo, gagawin natin mga mahal kong kapatid, iukol daw natin sa Kanya. Alam nyo, kung meron man pong pangunahing kailangan nating isaalang-alang sa taong ito ng 2025, sa unang araw ng pagpapasimula ng taon, mga mahal kong kapatid, at dadalhin natin, babaunin natin hanggang sa mga araw na darating, hanggang sa matawid ulit natin ang buong taong ito ng 2025. Paano tayo magkakaroon ng commitment sa Diyos? Balikan nga natin yung Ephesians, Sister Mary Ann, bago natin basahin ang ikatlong scripture natin. Sabi sa verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Tagalogin natin, kaya nga, mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Verse 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. In verse 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Sa English mo nga, Sir Mary Ann, understanding. Ano meron sa understanding, mga mahal kong kapatid? Yung kaisipan natin. Kaya kung meron mang pangunahin na kailangan natin, na dapat nating isaalang-alang, mula sa unang araw ng taon hanggang sa mga susunod na araw, ang pagbabago ng ating kaisipan. To renew our minds. Amen. Alam nyo, karamihan ng mga araw na nakalipas, nagdaan sa buhay natin, na tila ba nasayang, na nais ng Panginoon na ma-improve natin this year, ng taon ng 2025,
may kinalaman po paano tayo mag-isip. May kinalaman po sa mga bagay na naunawaan natin. Kaya anong payo sa atin ng banal na kasulatan? Kung meron man na kailangan nating bigyan ng unang pansin, yung kaisipan natin mabago. Amen. Upo ka. Hallelujah. Mananalangin sa Panginoon at magbubulay. Yun ang problema sa atin, mga mahal kong kapatid. Wala tayong panahon para magnilay at makausap ang Diyos sa panalangin. Pero yung advice ko sa inyo, mamaya pagkatapos ng gawain, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, umupo tayo. O kaya bago matulog, umupo muna kayo, magnilay, magbulay. Kausapin niyo ang Panginoon. Hallelujah. Kausapin niyo siya sa paraan ng panalangin at pagbubulay. Ipahayag niyo sa Panginoon kung ano yung nilalaman ng inyong puso. At magpasimula kayong mag-examine, magsiyasat sa inyong mga puso at kaisipan kung ano yung nilalaman. At pagkadakay tingnan natin kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So para maging masaya ang taon natin ng 2025, mga mahal kong kapatid, walang ibang paraan. Dapat ang Panginoon lagi nating kasama. Ang ating puso, ang ating kaisipan, nakaukol sa Kanya. Amen. Kung meron man tayong plano, nakaukol sa Kanya. Kung meron tayong gagawin, nakaukol sa Kanya. Kung may mga plano ang mga kabinataan natin, mga kadalagahan natin, dapat yung ating kaisipan nakaukol sa Kanya. Sapagkat ang totoong kasiyahan, mga mahal kong kapatid, ay hindi ang kasiyahan ng mundong ito, kundi ang kasiyahan sa Panginoon. Ang maunawaan ng Kanyang kalooban sa ating buhay. Sana yun po yung ating priority ngayong taon ng 2025, to understand what the will of the Lord is. Lord, ano po bang gusto mo sa buhay ko? Ang dami nating gusto ng mga taong nagdaan, pangarap, mga mahal kong kapatid. Marami tayong ginawa na nagpaligaya sa atin. Pero ano yung resulta? Ano yung epekto sa buhay natin? Ang dami na ng taon na nakalipas. Yung taon na lang ng 2025, merong 365 days na ibinigay ang Panginoon sa atin. Ano yung naging epekto? Ano yung resulta ng 365 days na ibinigay ng Panginoon sa atin? Kung magsisiyasat kayo ngayon, ano yung kalagayan niyo? Ano yung naging benepisyo ng 365 days na ibinigay ng Diyos sa inyo noong year 2024? Sa loob ng mga araw na yon, mga mahal kong kapatid, ano yung nagawa natin? Ano yung mga gusto ng Diyos na nagawa natin? Pero alam ko, sa mga araw na yon na nagdaan, mas marami yung gusto natin na nagawa natin. Tama ba? Agree kayo, mga kapatid, na mas marami yung gusto natin. At pinayagan tayo ng Panginoon, pinahintulutan niya na magawa natin yung gusto natin. Yung permissive will. Kaya lang, ano yung resulta? Salamat si Brother Noel, andito. Pai Noel, ilang mga taon kang pinayagan ng Diyos na gawin yung gusto mo ulit. Diba? Pinayagan ka rin namin sa gusto mo. Hindi nagalit sa'yo si Brother Alex, pagalitan mo nga yan, Pai Alex. Pero masaya kami, nakapiling ka namin, Brother Noel. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Diba? Pinayagan tayo ng Diyos ng mga nakaraang araw kung ano yung gusto natin, mga kapatid. At kung meron man tayong ginusto na kalooban niya, baka napakakaunti lang. Pero sana ngayong taon ng 2025, isa puso at isa isip natin, Lord, ano ang gusto mo sa buhay ko? Sa mga kapatiran ng Tagala Purisima, kung sensitibo kayo sa mga pangangaral natin at pagtuturo, mga timeline natin,
Si Brother Mervin nagtalakay ng timeline pero general pa. From 4000 BC sa present up to sa present na panahon natin. Pero tayo, may mga pinag-aralan tayo. Hindi kaya ang 2025 ay pagkakataon talaga natin para ma-improve yung sarili natin? 5 yan eh. Not only double grace, 5-fold yan. Tama ba? 5 times 5, 25. 5 biyaya ng Diyos. Siguro naman sapat na yan para sa atin. 5-fold. Ano meron sa 5-fold? Sa iglesia merong 5-fold. At tinapos natin ang taon na narinig natin yung 5-fold, 5-fold, 5-fold. Hindi kaya merong naisipahayag sa atin ng Panginoon, mga kapatid ko? Redeeming the time, for the days are evil. Ang mundo ay higit na magiging masama. Hindi na yan mababago. Sabi ng scripture, ang masama ay lalong magpapakasama. Pero ang mga matuwid lalong magpapakatuwid. Ang mundo lalong sasama, mga kapatid ko. Pero sana tayo namang mga Kristiyano, lalong maging mabuti at mabait. Amen. Lakasan nyo yung amen nyo para mangyari sa inyo. Yung mga hindi pa talaga mabuti at mabait nung nakaraang taon, sana ngayon, mas ma-improve yung karakter ng Panginoon sa atin. Isang taon muli ang ibibigay ng Diyos sa atin to redeem the time. 5-fold. Not only double, triple, quadruple, 5-fold. At tingnan natin kung anong mangyayari ngayong taon. At sana sa pagsisiyasat ulit natin, sa dulo, nakita natin yung 5-fold grace ng Diyos sa atin. Dahil ang susunod niyan, 2026 na. At alam nyo kung anong pwedeng mangyari pag 2026 na. Sensitibo ba kayo nakikinig, mga taga La Purisima, nakapatiran? Sa mga bisita, hindi nila maintindihan masyado. Pero sa mga nag-aral ng timeline natin, anong sunod ng 2025? 2026. Anong dulo? Anong dulo? 6. Kanino ang 6? Kanino ang 6? Sa tao at sa kaaway. At anong susunod sa 2026? 2027. Anong dulo? 7. Kanino ang 7? Ano ang ibig sabihin ng 7? Perfection. Completion. Kailan ba magra-rapture? 2026 o 2027? Bahala na kayo. Ang Diyos ang nakakaalam. Hindi ako nag-prophesy. I'm just telling kung ano yung aking nauunawaan. Ang 2025, it is a 5-fold grace ng Diyos sa atin. At tinapos natin ang taon with a 5-fold. Nagkaroon tayo ng fellowship with the other ministers, trying and hoping na merong mangyaring maganda. Sapagkat ang inaasahan natin ay ang Diyos, mga mahal kong kapatid. I do believe hindi nagkataon ang mga nangyari. Yung fellowship natin nung nakaraang December 30, 29, hindi nagkataon. Lahat ng ito panukala ng Diyos. Ngayon, ang 2025 ay para sa inyo, para bumawi. Ito ang gusto kong iwanan sa inyo. Para maging masaya tayo sa piling ng Panginoon, maging masaya ang bagong taon, ang ating oras, ang ating lakas, lahat ng ating gagawin, ang lahat ng mga araw na meron ng taong 2025, i-okol natin sa Kanya. At unawain natin kung ano ang gusto niya sa atin. Hindi yung gusto niyo ng mga mag-aaral. Alam ko, gusto niyo makapagtapos, hindi masamang magtapos. Pero aanin niyo ang inyong pag-aaral kung hindi yan para sa Panginoon. That's useless. Walang kabuluhan ang lahat kung hindi yan para sa Kanya.
Walang kabuluhan ng lahat kung hindi para sa kanyang glory, mga kapatid. At tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. So ang oras, regalo yan ng Diyos sa atin. Time is a gift of God. Do you agree? Pasalamatan niyo ang Diyos na buhay kayo ngayon, na malakas kayo, na andito kayo. Na yung ilang mga sandali at minuto ng unang araw ng taon ng 2025, dinala kayo ng Panginoon dito, pasalamatan niyo siya. At nakarinig kayo ng salita, pasalamatan niyo siya. Sana ang taong ito ay maging Happy New Year in the Lord sa atin. Hindi Happy New Year in the work, in the school, in the family, bagamat walang masama diyan. Pero ang priority natin ay kung ano ang gusto niya. It is my solemn advice and warning to all of you, my beloved brothers and sisters. Ang taong ito ay panahon ng pagbawi. Lagi kong sinasabi sa mga kapatid na hindi nakakadalo ng gawain, bawi ka. Bawi ka next time. Bawi ka next time. Bawi ka na lang next time. Pero gusto ko sabihin sa inyo, iwanan ko ngayon, bawi kayo ngayong taon. May pagkakataon tayong bumawi. Yung mga natalo natin, bawiin natin. Amen. Yung pag-aksaya natin ng oras, bawiin natin ngayon, mga kapatid, para makahabol tayo sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. I know, malapit na siyang bumalik. Kung hindi man ngayon, pwedeng bukas. Kung hindi man ngayong taon, pwedeng susunod na taon. Pero isa lang ang alam ko, malapit na siyang bumalik. Panahon na para samantalahin ang oras na iukol sa Kanya at unawain kung ano ang gusto niya. Sapagkat dapat sa mga Kristiyano nabubuhay ng nasa isip at nasa puso ang nilalaman ano ang gusto ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ating siyang palakpakan, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. So, it is a short exhortation, encouragement, advice, solemn warning to all of you, mga mahal kong kapatid, sapagkat meron tayong activity, kaya sabi ko hanggang 4:30 lang ang aking pangangaral at pagtuturo. At salamat sa Panginoon na meron tayong ganitong panahon para magsama-sama. Tayo lahat ay magsitayo. Umawit tayo ng isang awitin. At tayo mananalangin, mga kapatid, mga musicians. Awitin natin yung Living Hope. Hindi ko ito naipaawit nung nakaraang Sunday at gusto ko sanang ipaawit to, mga kapatid. Meron tayong buhay na pag-asa. Amen. At ang buhay na pag-asa natin, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya iukol natin sa Kanya ang ating isip, ang ating puso, mga kapatid. Sabi ng verse, how great the chasm that lay between us. Pag sinabi pong chasm, mga kapatid, or chasm, parang bangin yan. Pagitan na naghihiwalay sa tao sa Diyos. Gaano daw kalaki ang bangin, pagitan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Gaano kataas ang bundok? Bundok nga lang yan para abutin natin. Anong pinakamataas na bundok sa mundo? Mount Everest. Pero hindi pa natin naakyat. Alin ang mas mataas? Ang Mount Everest o ang langit? Kaya ba nating umakyat doon na mag-isa? Sinong gusto makarating sa langit? Kung wala kayong pakpak, di kayo makakarating doon. Kung di kayo magbabago ng katawan, hindi tayo makakarating doon. Ang laman na ito, hindi makakarating doon. Sabi ni Pablo, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. But I will tell you a mystery. I tell you a mystery. In the twinkling of an eye, we will have a body change. We will have a body change. Hindi ito yung katawan na meron tayo sa langit. Ang katawang ito ay nasisira, nabubulok, inuuod, inaagnas. Kaya ngayong mga maganda dyan, ngayon lang kayo maganda.
Sabi ng prophet, every time na nakakakita siya ng mga artista, ang nakikita niya bungkos ng mga uod. A lot of worms na gumagapang. Ngayon ka lang maganda. May hangganan ang ganda ng tao. Pero sa piling ng Diyos, pag nagbago ang ating katawan, magiging eternal tayo sa piling niya. Gusto nyo ba yon? Anong gusto nyo? Maganda dito? Sa temporal o maganda sa eternal? Sa eternity. Alam nyo yung mga tao abala sa pagpapaganda sa mundo. Temporal na kagandahan. Pero ang nais ng Diyos, ang pahalagaan natin, yung katawan natin na naghihintay sa langit. Amen. Awitin natin yan, how great the chasm, mga kapatid. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. And desperation I turned to heaven and spoke your name, and to burst to the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished. Hallelujah. The end is written. Jesus Christ, Jesus Christ, my King. Ating siyang purihin. Who could imagine so great mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages, hallelujah, stepped down from glory to wear my sin, amen, and bear my shame. Hallelujah. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, amen, my King. Let us praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my King. Hallelujah. We did not end. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your worried body began to breathe out of the silence. Hallelujah. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body
Lord ng lahat. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the one who set me free. Hallelujah! Has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. Isa pa. Hallelujah! Taas natin yung ating mga kamay, mga kapatid. Hallelujah! Praise the one who set me free. Hallelujah! Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah! Hallelujah! Jesus Christ is our living hope. Once again, mga kapatid, Happy New Year in the Lord Jesus Christ. Sana kasama niyo siya sa buong taon ng 2025. May kapatawaran sa Kanya. May kaligtasan sa Kanya. May pagtatagumpay sa Kanya. Sana yung New Year natin hindi lang masaya. Happy New Year in the Lord Jesus Christ. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, Lord, salamat sa pagkakataon na muling mapakinggan ang iyong mga salita. Salamat sa mga paalaala, Panginoon, sa mga pagtuturo. Nagawa ko po muli, O Diyos, sa sandaling ito, ang iyong ipinapagawa. Tatapwat ang katuparan, Lord, ng lahat ay nasa iyong mga kamay. Nasa iyong kapangyarihan, Panginoong Diyos. Kung kaya't ang lahat ay aking pinagkakatiwala sa iyo. Mula sa araw na ito, hanggang sa huling araw ng taong ito ng 2025, aming sinisilyuhan sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos, na hinihingi ang iyong proteksyon, ang iyong biyaya at pagpapala, ang pagtatagumpay, kagalingan sa bawat isa, kalayaan sa bawat isa. Hallelujah. Pagtatagumpay sa bawat isa, kalakasan sa bawat isa. Lord, namin itong hinihingi sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Salamat po sa hapong ito. We give you thanks. We give you praise. We ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. At ating siyang palakpakan, mga kapatid.